pindutin nyo lang po yung like button. I-komento ninyo kung pang ilan ang inyong like. Para sa ganun, madaanan natin ng shoutout ang inyong mga pangalan dyan sa comment section. Kagaya po ng ginawa ni Sir Boogie Arellano, number 37 daw ho. O yan, di ba? At nandiyan na din yung founder ng Cereza Force. Aba, birthday niya po ngayon, mga kababayan. At magpapakain po yan, no? Magpapakain po yan, mga bossing. Shoutout doon sa Cereza Force family at sa buong BMB family, mga bossing. Ngayon, si Ma'am Chris Rose, nandiyan din. Umpisahan na ho natin ito kasi mahaba-haba ito at mainit-init po no? Alisin ko na to. Tapos, hindi ko alam kung... hindi, ito muna. No, pampainit nyo muna at pampainit ng ulo ng mga... We're on overtime almost. Already? Okay. Ayan. Ito, pampainit to o pang-inis, pang-asar sa mga DDS. Kasi kahapon, no, may mga nagtatanong dito, no? Sino ang posibleng maging pambato daw ho, mga kababayan, ng administrasyon sa darating na 2028 election po. Kasi alam naman natin sila ho, mga bossing, talagang meron na po sila no? Meron na po sila. Pambato, alam niyo po kung sino. For sure, alam niyo na. Wala pong iba kundi si Vice Presidente Inday Sara Duterte. At mga nagmamadali nga naman po talagang maupo yan sa pagka-presidente. Biruin mo, Champi Tuti, birthday ko po sa Pasko. O, happy birthday at Merry Christmas sa'yo. Talaga namang nagmamadali yung mga yan, no? Na maupong maging presidente po. Kaya nga ito, ang ginagawa nila, hindi pa tapos ang panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, kung ano-ano na pong paninira ang ginagawa nila. Ngayon ho, mga kababayan, natanong dito, no, si John Vic Remulla, dahil napag-uusapan daw po kung tatakbo siya sa pagka-presidente, no? Pakinggan nyo ho, Is there a possibility that you will run for president Oh my God, where did that in come from? 2028? That was a curveball. Because you are a name that is being mentioned as a possible candidate of this administration. Ayan, para sa 2028. Kasi siguro ho, napapansin ng mga ibang mga social medias, napapansin ng ibang mga news anchor, napapansin ng iba, masyado o sobra yung exposure ho nitong si DILG, no, Secretary Remulla, mga kababayan. Sa akin siguro, ginagampanan lang naman talaga yung kanyang trabaho. Di po ba? Biruin mo, secretary ka ng local government. Siyempre talagang ang dami pong mga ganap, ang dami pong mga pangyayari niyan. Yung kapatid naman po, si Ombudsman Boying Remulla, mga bossing. Ganon din ho. Di po ba? Gusto nilang maging transparent po, mga kababayan, sa mamamayang Pilipino kung ano ang mga kaganapan at kung ano ang mga nangyayari sa kanilang mga pinanunungkulan ho, mga bossing. Sabi ni Jeru Magno Remulla, I vote, no? Ako, mga boss, John Vic, gusto ko yung estilo ni John Vic, no? Yung buhok. Yung buhok ko, mga kababayan. Pero, para ho sa akin, mas ano ko, kung ano lang kung dalawang Remulla ang pag-uusapan, no? Kung dalawang Remulla lang ang pag-uusapan natin tungkol sa pagtakbo sa pagka-presidente, mas more on doon ako kay Boying, no? Mas gusto ko yung Boying Remulla kaysa John Vic Remulla. Pero hindi pa din po natin maisasantabi si John Vic, mga bossing. Bakit no? Madami na din pong madami na din pong experience yan, no? Sa pagpapatakbo o sa pag-govern ho ng kagaya niyan, naging gobernador ho siya. Ilang beses? 4 o 5 beses siyang naging gobernador. Pero mas more on, no? Doon ako kay Ombudsman Boying Remulla kung sakali na yun yung tumakbo sa pagka-presidente. I mean, I'll be honest, there's Cavite, so that's a bailiwick. You're a cabinet secretary, you're quite visible. They have no candidate as of now. So, is that a possibility on your end? This is the third time I've been asked in 1 week, and I always give the same answer. In 1998, then Governor Bongbong Marcos was asked, do you want to become president? Nako, natanong din pala ng presidente natin, no?
Ngayon ho, mga kababayan, ako kung sakali ho, kung sino man talaga ang itaas ni Pangulong Bongbong Marcos na kamay na sinusuportahan niya sa 2028, para ho sa akin, direkta na agad ako doon. Wag lang itataas yung kamay ni Vice Presidente Inday Sara Duterte. Pero alam naman ho yata natin na imposibleng mangyari yan at hindi mangyayari. O kayo, sige nga, tanungin ko dyan sa comment section. Ano ang gagawin ninyo, Tommy ng Cereza Post, Aurelia, Adena, Virgie Badiola, Helen Tesorero? Ano ang gagawin ninyo kung ang itaas ni Pangulong Bongbong Marcos na kamay sa 2028 para sa pagka-presidente ang vice-presidente na si Sara Duterte? Ano gagawin ninyo? Tingin ko, kahit nasabihin ni Pangulo, hindi nyo iboboto. Ano? Sabi ni Jeru, Magno ulit, basta Remulla, doon tayo. Wag lang. Duterte daw ho. Pero ako, kung mangyari ho ito Remulla, o kahit sino man doon sa Remulla, at itaas ni Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing, ang kamay, at sinasabi sa atin na ito yung gusto natin, ito yung nakikita ko na magpapatuloy ng mga proyekto, which is kitang-kita naman po natin, both Remulla ho, mga kababayan. B-O-T-H hindi V-O-T-E, hindi ho yun. No? Parehas na Remulla ay talagang nakaagapay po sa pagtulong, sa pag-asiste sa ating Pangulo, mga bossing. At pag tinayuan ka ni John Vic Remulla ng ganyan, no? O, di ba? Asar na yung mga asar na yung mga DDS doon. Oh, sabi, what are you suggesting that you would raise Sarah hand? Don't dare even speak. No? Even though you meant it's a joke. Ayaw mo pala ng joke. O, sige. Di wag, alisin kita. Ganun lang ho kabilis dito, mga kababayan. Ayaw pala niya, nagjo-joke ako. Di siya, alisin na lang ho natin. No? Sensitibo yata masyado. Ngayon na, tuloy natin, mga bossing. Oh. And he said, of course, all governors want to become president. Because you know how to govern. And those who deny are lying. But Sinabi niya yun? Sinabi niya yun. I think Channel 7 was the one who interviewed him. Okay. But I'm not governor, so that does not apply to me. So But you were governor. I was governor. Exactly. Yes. It applies to you. Meron talagang experience ho sa pagpapatakbo, no? Congressman, naging congressman ba si John Vic? No? Nako, Boss Mark, bagsak ang Pilipinas. Labas katulong tayo ng China pag si Duterte ang namuno. Baka nga ganyan. Baka makita natin yung mga kaapu-apuhan natin at yung mga apo, yung mga anak natin, kinukutungan ng mga Chino. Oh, you were governor for 3 terms. 4. Yes, In 4 Cavite. terms. Oh, Yes. I mean, seriously. You were never congressman. Never. Oh, that the legislating is not your cup of tea. Not my cup of Oo, tea. mayor ka Buti na talaga lang. in governor. No, I was never governor. I was board member. Anyway, yan pa lang pero ano lang yan, kumbaga, ganyan-ganyan pa lang ho yan, mga bossing. Hindi pa talaga yan yung mismong ikakampanya ni Pangulong Bongbong Marcos at wala pa naman hong sinasabi talaga